Ang Diyos ay Diyos ng mga sorpresa. Kung kaya't tayo ay dapat maging palaging handa sa mga sorpresa ng Diyos at sa kanyang banal na layunin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel, at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazareth sa Galilea. Ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay surprises. Mga kapatid, God is a God of surprises. Tayo ay almost papasok na sa bagong taon at tayo ay nasa Christmas octave pa rin. Ito'y 8 araw na pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan. At magandang tingnan na habang tayo ay papatapos na sa taong 2024 at unti-unti na tayong sasalubong sa taong 2025, magandang tingnan natin yung mga surprises ng Diyos. Kung ating babalik tanawan yung nakaraang taon o itong taong ito na ating iiwan sa mga ilang araw na darating, ano yung mga surprises ng Diyos na dumating sa ating buhay this 2024? At sana palagi tayong maging bukas sa mga surprises ng Diyos sa taong 2025. Just like yesterday, kahapon araw ng linggo at kapistahan ng banal na mag-anak ay binuksan sa aming diocese ang Jubilee of Hope na inununsyo ng ating Santo Papa sa buong mundo na buong 2025 is a Jubilee of Hope. At kasabay ng pagdiriwang ng pagbubukas, paglulunsad ng Jubilee of Hope sa aming diocese, na sorpresa kami dahil ang aming obispo ay officially itransfer o inilipat ni Pope Francis sa Diocese of Tarlac. It was surprising really, At congratulations sa Diocese of Tarlac at kami naman sa Diocese of San Jose ay sede vacante at the moment. At kahapon, nung pinuntahan ko si Bishop sa kanyang kwarto sa Bishop's house, niyakap ko at sabi ko, Among, ano po ba yun? Yung pinupost niya na he is ready for divine adventure. Sinasabi niya na gano'n naman yung buhay natin, di ba? Ito yung spirituality na we must always be ready sa divine adventure. Kasi if God is a God of surprises, napakahalaga na tayo na palaging sinusurpresa ng Diyos ay dapat laging handa sa mga divine adventure. Ibig sabihin, kung saan tayo gustong dalhin ng Diyos, dapat lagi tayong ready. As long as it is God's will, it is always a divine adventure. And I think ito yung itinuturo sa atin. Nakakalungkot man, kami man medyo emotional yesterday, pero ganun talaga yung buhay namin. Ganun din yung mga obispo, kung saan tinatawag ng Diyos na maglingkod, kami ay susunod. Hindi naman yung kalooban namin, hindi lang naman yung gusto namin ang dapat masunod, kundi of course, higit sa lahat, yung kalooban ng Diyos. Kaya, our life is always a divine adventure. Yung kwento natin sa ating gospel ngayon, sa ating ika-6 na araw ng Oktaba ng Kapaskuhan,
ay dinadala tayo sa isang propetesang si Ana na matagal ng byuda. Sabi sa gospel ay 44 years na byuda at ilang taon lang sila nagsama ng kanyang asawa, and the rest of her life, ginugol niya na sa templo sa pag-aayuno at pananalangin. Matanda na, pero kahit matanda na, nandun pa rin yung capacity ni propeta o propetesang si Ana, the capacity to be surprised by God. Sana hindi lang ito ano man yung edad, no, sitwasyon natin sa buhay. Yung bang wag mawawala sa atin yung kapasidad na ma-amaze at ma-surprise ng Diyos, because God is a God of surprises, and God is an amazing God, no? He amazes us with so many things sa buhay natin as long as nandun yung ating openness, as long as nandun yung ating kabukasan sa mga sorpresa ng Diyos sa buhay natin, and readiness natin to undergo that divine adventure. Mga kapatid, sana yung buhay natin ay maging characterized not only by yung mga plano natin, yung mga kagustuhan natin sa buhay, kundi nandun palagi yung openness natin sa kalooban ng Diyos. Lord, ano ba yung gusto mo? And imagine, dito sa buhay ni propetesa si Ana, matanda na siya, pero dahil sa kanyang kabukasan, she was able to recognize the surprises of God. Nang dumating sa templo, si Jesus, si Maria, at si Jose. Kaya nga, yung surprising event na ito sa buhay ni propetesa Ana ay nagdulot sa kanya ng matinding kagalakan that she prophesied when she saw the baby Jesus, at siya'y napuspos ng galak at ng saya. And I think this is pagpapakita ng kabukasan, no, ng openness ng propetesang si Ana to the divine adventure, to the surprises of God. And tayo rin mga kapatid, madalas ang Diyos sinusurpresa tayo every day. Maraming mga surprises ang Diyos sa atin. Kaya lang, the problem is we are not open. Most of the time, we are not aware. Most of the time, we are not ready for the surprises of God. Kaya nga ito yung ating hilinging biyaya, no? Sa araw na ito, habang tayo ay papatapos sa taon at sasalubong tayo sa panibagong taon, tinuturuan tayo ng Ebanghelyo na muli ay maging bukas sa mga sorpresa ng Diyos. God is a God of surprises. And allow God to surprise you today, these coming days, and every day sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, Ikaw po ang Diyos ng mga sorpresa sa aming buhay. Nawa, tulungan mo kaming mabuksan ang aming mga mata ng pananampalataya, ang aming puso, upang makita namin ang iyong mga sorpresa sa buhay namin, at hayaan namin na matutong buksan ang aming sarili para sa divine adventure, para sa kalooban mo na gusto mo para sa bawat isa sa amin. At nawa, magkaroon kami ng kababaang loob, kabukasang palad na tumupad sa iyong dakilang layunin, sa iyong banal na kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.